Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-iimpok ayon sa sariling kakayahan. Mga bata, may alkansya ba kayo sa bahay? Ano ang inilalagay ninyo rito? Bakit kaya mahalagang mag-ipon kahit maliit na halaga lamang? Tingnan ang larawan. Sino sa kanila ang mas responsable? Ano ang mangyayari kung marunong tayong mag-ipon? Ano ang pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng pera upang magamit sa hinaharap. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? May magagamit sa oras ng pangangailangan. Makabibili ng ating kailangan. Natututong maging responsable. Mga paraan ng pag-iimpok. Paggamit ng alkansya. Hindi pagbili ng hindi kailangan. Pagtitipid sa baon. Pag-iingat ng iyong mga gamit. Mga pangangailangan at kagustuhan. Mga pangangailangan: pagkain, tubig, damit at gamot. Mga kagustuhan: mararaming laruan, maraming candy, at mamahaling gamit. Basahin natin. Ang alkansya ni Ben. Si Ben ay may 5 pisong baon araw-araw. Imbes na ubusin niya ito sa candy, nagtatabi siya ng 2 piso sa kanyang alkansya. Isang araw, nagkasakit ang kanyang maliit na kapatid. Kailangang bumili ng gamot ng kanilang nanay. Ibinigay ni Ben ang kanyang naipong pera upang makatulong. Tuwang-tuwa ang kanyang pamilya dahil natuto siyang mag-ipon at tumulong. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ginagawa ni Ben sa kanyang pera? Bakit siya nag-iimpok? Saan niya ginamit ang kanyang naipong pera? Ano ang mabuting aral na natutuhan mo sa kwento? Kailangan o kagustuhan? Mag-thumbs up kung ang mga bagay ay iyong kailangan at thumbs down kung kagustuhan.
Kung ikaw si Ben, sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Kung may sobra kang pera, ano ang gagawin mo? Paano ka makakatulong sa pamilya gamit ang pag-iimpok? Bakit mahalagang magtipid? Ang pag-iimpok ay mahalagang gawain upang magkaroon ng magagamit sa oras ng pangangailangan. Kahit maliit na halaga ay maaaring ipunin kung tayo ay responsable at marunong magtipid. Gawin natin. Gumuhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso kung hindi. Ikalawang araw, mga paraan ng pag-iimpok. Tingnan ang mga larawan. Sino sa mga bata ang marunong mag-ipon? Ano ang magandang maidudulot ng pag-iimpok? Ano ang pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng pera o bagay upang magamit sa hinaharap. Mga paraan ng pag-iimpok. Paggamit ng alkansya. Naglalagay ng sobrang pera sa alkansya. Pagtitipid sa baon. Hindi inuubos agad ang baon sa hindi mahalagang bagay. Hindi pagbili ng hindi kailangan. Iniiwasan ang pagbili ng maraming candy o laruan araw-araw. Pag-iingat ng gamit. Kapag inaalagaan ang gamit, hindi agad bibili ng bago. Pagtulong sa bahay. Ang pagtulong ay nakababawas sa gastusin ng pamilya. Bakit mahalaga ang pag-iimpok? May magagamit sa oras ng pangangailangan. Nakakatulong sa pamilya. Natututong maging responsable. Nakabibili ng mahalagang bagay. Basahin natin. Si Ana at ang kanyang alkansya. Mahilig pag-ipon si Ana. Hindi niya inuubos ang kanyang pera sa candy at laruan. Araw-araw ay nagtatabi siya ng 5 piso sa kanyang alkansya. Isang araw, nasira ang kanyang lapis at kwaderno. Dahil may naipon siya, nakabili siya ng bagong gamit sa paaralan. Natuwa siya dahil hindi na niya kailangang humingi sa kanyang nanay.
Nakatulong siya sa kanyang pamilya kahit sa maliit na paraan. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ginagawa ni Ana sa kanyang baon? Magkano ang kanyang iniipon araw-araw? Ano ang nabili niya gamit ang kanyang ipon? Bakit siya natuwa? Gawing wagi o gawing mali? Sabihin ang gawing wagi kung ang pahayag ay wasto at gawing mali kung hindi. Pagtatabi ng sobrang pera. Pagbili ng maraming candy araw-araw. Paggamit ng alkansya. Pag-aaksaya ng pagkain. Pag-iingat ng gamit. Kung ikaw ay mag-iimpok, sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Ano ang una mong pag-iipunan? Ano ang mangyayari kung inuubos lagi ang pera? Paano ka makakatulong sa pamilya sa pamamagitan ng pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay mahalagang gawain upang magkaroon ng magagamit sa oras ng pangangailangan. Kahit maliit na halaga ay maaaring ipunin kung tayo ay marunong magtipid at responsable. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa pagtatabi ng pera? Saan maaaring ilagay ang ipon? Ano ang dapat unahin? Ano ang magandang ugali? Sino ang marunong mag-ipon? Gawin natin. Gumuhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso kung hindi. Ikatlong araw, paglalapat ng mga paraan ng pag-iimpok. Thumbs up o thumbs down. Mag-thumbs up kung ang sitwasyon ay tama at thumbs down kung hindi. Gumagamit ng alkansya. Iniiwang bukas ang ilaw. Iniingatan ang mga gamit. Bumibili ng laruan araw-araw. Nagtatabi ng sobrang baon. Kung mayroon kayong 10 piso, uubusin ba ninyo ito agad? O magtatabi kayo para sa susunod na araw? Kapag tayo ay marunong magtabi ng pera
at hindi agad gumagastos, tayo ay natututong mag-ipon. Mga paraan ng pag-iimpok. Pagsusulat sa likod ng papel. Paggamit ng likod ng papel upang maging matipid sa paggamit. Pag-iingat ng gamit. Ingatan ng lapis, bag at kwaderno upang hindi agad masira. Pag-ubos ng pagkain. Huwag magsayang ng mga pagkain. Pagtitipid sa tubig at kuryente. Patayin ang ilaw at gripo kapag hindi ginagamit. Pagbili lamang ng kailangan. Iwasan ang pagbili ng hindi mahalagang bagay. Basahin natin. Si Carlo at ang bagong payong. Maulan nang pumasok si Carlo sa paaralan. Napansin niyang sira na ang kanyang payong. Gusto niyang bumili agad ng laruan gamit ang kanyang baon. Ngunit naalala niya ang payo ng kanyang nanay na mag-ipon para sa mahalagang bagay. Araw-araw ay nagtabi siya ng 5 piso sa kanyang alkansya. Hindi muna siya bumili ng candy at chips. Pagkaraan ng 2 linggo, nakabili si Carlo ng bagong payong gamit ang kanyang naipon. Masaya si Carlo dahil natuto siyang magtipid at gumastos ng tama. Sino ang batang nasa kwento? Anong gamit ang may sira na dala ni Carlo? Ano ang gusto sana niyang bilhin? Paano siya nakaipon ng pera? Ano ang nabili niya gamit ang kanyang ipon? Ako ay marunong mag-ipon. Sabihin ang iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Bakit mahalagang mag-ipon kahit bata pa? Paano ka makatutulong sa pamilya sa simpleng pag-iimpok? Ano ang mangyayari kung lagi mong inuubos ang iyong pera? Paano mo maipapakita ang pagiging responsable sa pera? Ang pag-iimpok ay mahalagang gawain upang magkaroon ng magagamit sa oras ng pangangailangan. Maaaring mag-ipon sa pamamagitan ng pagtatabi ng pera, pagtitipid, at pag-iingat ng gamit. Gawin natin. Gumuhit ng buong puso kung wasto ang pahayag at biyak na puso
kung hindi. Ika-4 na araw, pagiging matyaga sa pag-iimpok. Gawing wagi o gawing mali. Sabihin ang gawing wagi kung ang pahayag ay wasto at gawing mali kung hindi. Bumibili ng hindi kailangan araw-araw. Nagtitipid sa baon. Nag-iingat ng gamit. Inuubos agad ang baon sa candy. Naghuhulog ng pera sa alkansya araw-araw. Ano ang mangyayari kapag araw-araw tayong naguhulog sa ating alkansya? Ang pag-iimpok ay nangangailangan ng tiyaga at disiplina. Kahit maliit na halaga ay lumalaki kapag palagian natin itong iniipon. Ano ang pagiging matyaga? Ang pagiging matyaga ay hindi pagsuko at pagpapatuloy sa mabuting gawain. Paano magiging matyaga sa pag-iimpok? Magtabi ng kaunting pera araw-araw. Kahit piso lamang ay mahalaga. Gumamit ng alkansya. Dito inilalagay ang naipong pera. Iwasan ang hindi kailangang bilhin. Unahin ang pangangailangan. Magkaroon ng layunin sa pag-iimpok. Pambili ng school supplies o tulong sa iyong pamilya. Ingatan ang mga gamit. Ang pag-aalaga ng gamit ay paraan din ng pagtitipid. Basahin natin. Ang alkansya ni Maya. Si Maya ay binibigyan ng kanyang lolo ng 5 piso araw-araw. Iniipon niya ito upang makabili siya ng gamit niya sa darating na pasukan. Minsan ay naiisip niyang gastusin ang naipon niyang pera. Ngunit mas mahalaga para sa kanya ang bumili ng mahalagang bagay. Pagdating ng pasukan, nakabili siya ng bagong krayola at kwaderno gamit ang kanyang ipon. Natuwa si Maya dahil nakita niyang may magandang bunga ang kanyang pagtitiyaga. Sino ang batang nasa kwento? Ano ang ipinibigay ng kanyang lolo? Ano ang ginagawa ni Maya sa kanyang pera? Ano ang nabili niya gamit ang kanyang ipon? Ano ang natutuhan ni Maya?
Ang pagiging matyaga sa pag-iimpok ay nakatutulong upang magkaroon ng magagamit sa oras ng pangangailangan. Kahit maliit na halaga ay lumalaki kapag tayo ay responsable at palagi ang nag-iimpok. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang dapat gawin sa sobrang baon? Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagiging matyaga sa pag-iimpok? Bakit mahalagang mag-ipon? Ano ang magandang gawin bago bumili ng isang bagay? Alin sa mga sumusunod ang paraan ng pagtitipid? Gawin natin. Gumuhit ng piggy bank at ilagay sa ibaba kung bakit ka nag-iimpok. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!